Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina, samahan ninyo akong buksan ng isang salaysay na magpapakita kung gaano kalalim ang sugat na kayang iwan ng isang minamahal. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hindi na maibabalik ang dating anyo nito. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso, ng iyong buhay, at ng kinabukasan ng inyong magiging anak, ang siyang walang awang dudurog dito? Ito ang kwento ni Luningning. Dahan lang, mahal ko, bulong ni Silakbo sa tainga ni Luningning habang maingat siyang inaalalayan pababa ng sasakyan. Ang malambot na panyo na nakatakip sa kanyang mga mata ay nagpapahintulot lamang sa kanya na makita ang kadiliman. Ngunit ang init ng kamay ng kanyang asawa ay sapat na para bigyan siya ng kapanatagan. Silakbo, saan ba talaga tayo pupunta? Ang sabi mo ay may sorpresa ka para sa akin, mahinang tawa ni Luningning. Ang isang kamay ay automatikong humahaplos sa kanyang biluglang tiyan. 5 buwan. 5 buwan na niyang dinadala ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang munting sinag. At ito, na ngayon. Ning, sagot ni Silakbo, ang boses ay puno ng pananabik. Ang simula ng lahat ng pangarap natin, ang lugar kung saan natin palalakihin si Sinag. Narinig ni Luningning ang pagbukas ng isang lumang pinto. Isang amoy ng alikabok at matagal nang hindi nagamit na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ngunit binaliwala niya ito. Marahil ay lumang bahay, isang facer, upper na balak nilang ayusin ng magkasama. Ang mahalaga ay ang intensyon. Ang mahalaga ay si Silakbo. Dahan siyang inakay sa loob. Bawat hakbang ay maingat. Bawat yapak sa sahig ay lumilika ng alingaw sa katahimikan ng lugar. Handa ka na ba? Tanong ni Silakbo. Tumango si Luningning, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, handa na ako. Sa isang marahang galaw, tinanggal ni Silakbo ang panyo sa kanyang mga mata. Ang unang kumislap ay ang liwanag mula sa iisang bumbilang nakabitin sa kisame at pagkatapos dahang luminaw ang lahat. Ang ngiti sa mga labi ni Luningning ay unting naglaho. Hindi ito isang bahay na puno ng pangarap. Ito ay isang abandonadong lugar na halos guguho na. Makapal ang agyo sa bawat sulok at ang sahig ay puno ng dumi. Silakbo, ano to? Nalilitong tanong niya. Hindi sumagot ang kanyang asawa. Sa halip, isang anino ang gumalaw mula sa madilim na sulok ng silid. Isang babae ang dahang humakbang papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang simpleng besida. Ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay nagtataglay ng kakaibang lamig. Si Diami Cruz, ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Silakbo bilang pinsan nito mula sa probinsya. At sa kamay ni Diami, hawak nito ang isang itim na latigo na gawa sa katad. Kumusta, Luningning? Bati ni Diami. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Tumingin siya kay Silakbo, naghahanap ng kasagutan, ng proteksyon. Ngunit ang lalaking minahal niya ay walang emosyong nakatitig sa kanya. Ang pagmamahal sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi niya makilala. Pagkasuklap, Silakbo, anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Simple lang.
Mahal ko, sagot ni Silakbo. Ang salitang mahal ay puno ng pang-uuyam. Kailangan namin ng pera at ang nanay mong si Perla Silangan ay gagawin ang lahat para sa kanyang iisang anak at sa kanyang magiging apo. Lalo na kung makikita niya kung paano ka namin pahihirapan. Para siyang sinaksak ng libong karayos sa puso. Hindi mo to magagawa. O, magagawa niya. Sabat ni Dayami at iminasiwas nito ang latigo. Sa hangin, lumilikha ng isang nakakatakot na tunog. At sisiguraduhin kong maganda ang kuha ko para maipadala natin sa mahal mong ina. Itinaas ni Dayami ang kanyang cellphone. Ang kamera ay nakatutok mismo sa kanya. Sinubukan ni Luningning na tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Silakbo sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, masakit. Huwag kang papalag kung ayaw mong masaktan ng bata, banta nito. Ang mga salitang iyon ang ganap na nagpaguho sa kanya. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Pakiusap. Silakbo. Wag ang anak natin. Ngunit huli na ang lahat. Ang unang hagupit ng latigo ay dumapo sa kanyang likod. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang balat na sinundan ng nakakapasong hapti. Napasigaw siya sa sakit. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, ngunit bago pa siya bumagsak, inila siya ni Silakbo patayo. Isa pa at isa pa. Bawat hagupit ay tila 1,000,000 beses na mas masakit kaysa sa nauna. Ang kanyang isip ay gulo sa palitan ng sakit na pisikal at ng emosyonal na pagkadurog. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay ang mismong naglalapat ng parusa sa kanya. Ang tanging naglalaro sa kanyang isip ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang anak ko, pakiusap. Maawa kayo, pagmamakaawa niya sa pagitan ng mga hikdi. Narinig niya ang halakhap ni Dayami. Ito ang gusto ko. Sige pa, ipakita mo ang pagmamakaawa mo. Nawalan na nagbilang si Luningning kung ilang latay na ang tinanggag niya. Ang kanyang likod ay manhid na sa sakit. Ang kanyang paningin ay nanlalabo na dahil sa mga luha. Ang tanging naririnig niya ay ang lagditik ng latigo at ang demonyong tawa ni Diani. At sa gitna ng kanyang bangungot, isang napakalakas na kalabog ang yumanin sa buong kabahayan. Ang pinto ay bumukas, hindi dahil sa susi, kundi dahil sa puwersa. Pumagsak ito sa sahig na may nakakabining ingay. Mula sa nabuksang pinto, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na kayang tumupok ng lahat. Sa likod niya ay mga lalaking nakasuot din ng itim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at handa. Si Perla Silangan. Ang kanyang ina. Sa isang iglap, ang mga tauhan ni Perla ay kumilos. Bago pa man makapag-react sina Silakbo at Dayami, pareho na silang napigilan. Isang lalaki ang pumilipit sa braso ni Silakbo habang ang isa naman ay marahas na inagaw ang cellphone at latigo mula kay Dayami. Ang huling nakita ni Luningning bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ng kanyang ina. Walang luha, walang awa. Taning isang naghihiyelong galit. Inalalayan ni Perla ang lupay-pay na katawan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo bago niya ito dahang iniabot sa kanyang mga tauhan para dalhin sa sasakyan. Pagkatapos, tumayo siya at humarap sa 2 taong ngayon ay naninginig sa takot. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Sa halip, lumapit siya sa kanila at bumulong sa paraang sila lang
ang makakarinig. Isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Mananalangin kayo na sana sa kulungan lang ang bagsak ninyo. Ang hangin sa pribadong silinang Luke Medical Center ay malamig at may amoy antiseptic, isang malinis na kabaligtaran sa amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy sa abandonadong bahay kung saan natagpuan ni Perla ang kanyang anak. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng pag-asa. Ngunit ang kanyang isip ay nasa loob ng silid na katuon sa mahimbing na paghinga ng kanyang natutulog na anak. Wala nang bakas ng dugo. Ang mga nurse ay naging maingat sa paglilinis sa kanya. Ngunit sa ilalim ng puting kumot, alam ni Perla na naroon pa rin ang mga marka ng kalupitan. Mga latay na sumisigaw ng pagtataksil na dinanas ni Luningning. Ang kanyang telepono ay marahang nag-vibrate sa kanyang kamay. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon. Nasaan na sila? Tanong niya. Hindi na kailangang magpakilala. Nasa kustodya na po natin sila, Ma'am Perla. Nasa isang ligtas na lokasyon. Sagot ng kanyang pinagkakatiwala ang tauhan. Si Marco, mula sa kabilang linya. Ang video, ang lahat ng ebidensya? Nasa atin na po lahat. Walang nakalabas. Ang cellphone ni Dianic Cruz ay blanko na. Magaling, sabi ni Perla. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yon, Dianic Cruz. Bawat kaibigan, bawat kaaway, bawat utang, bawat sikretong tinatago niya. Suriin ninyo ang kanyang buhay hanggang sa pinakamaliit na detalye. Walang dapat makaligtas sa inyo. Malinaw ba? Opo. Ma'am. Masusunod po. Pinatay ni Perla ang tawag ng hindi nagpapaalam. Ang bawat ugat sa kanyang kamay ay tila gustong pumutok habang pinipigilan niya ang sariling durugin ang hawak na telepono. Ang galit niya ay hindi isang maingay na bagyo. Ito ay isang nagyayelong karagatan, malalim at mapanira. Lumapit siya sa kama at umupo sa silang nasa tabi nito. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Iniiwasan ng mga pasa sa mukha nito. Sa pagtulog ni Luningning ang anyo nito ay payapa. Ngunit alam ni Perla na kahit sa panaginip, hinahabol ito ng mga demonyo. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Naalala niya ang huling gabi nito sa ospital. Ang pangako na binitiwan niya habang hawak ang kamay nito. Aalagaan ko siya, Ricardo. Walang sino man ang makakapanakit sa ating anak. Pangako, isang pangakong nabigo siya. Pinitit niya ang kanyang mga mata. Ang pagsisisi ay parang asidong sumusunog sa kanyang dibdib. Pinalaki niya si Luningning sa isang mundo ng yaman at kapangyarihan, ngunit inilayo niya ito sa anino ng kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang katotohanan ng Silangan Holdings, ang mga maruruming transaksyon, ang mga kaaway na nilikha niya para mapanatili ang kanilang imperyo. Ginawa niya ang lahat para bigyan si Luningning ng isang normal na buhay, isang buhay na malayo sa sumpang dala ng kanilang apelyido. Ngunit ang anino ay umabol pa rin sa kanila. At ang aninong iyon ay nagkatawang sa lalaking piniling mahalin ng kanyang anak. Isang mahinang ungol ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahang iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Ang una nitong nakita ay ang mukha ng kanyang ina. Inay, halos pabulong na sabi ni Luningning. Nandito lang ako, anak. Ligtas ka na, sagot ni Perla. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses.
Ang mga mata ni Luningning ay napuno ng luha, hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa alaala ng kataksilan. Sisilak mo, inay. Bakit? Huwag mo na siyang isipin, mariing sabi ni Perla. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi na nila makikita ang sikat ng araw. Tinitiyak ko sa iyo. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngunit sa kanyang pagkagulat, umiling si Luningning. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bagong determinasyon na hindi pa nakikita ni Perla dati. Hindi po, inay, sabi ni Luningning. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Ayoko pong matulad sa kanila. Ayoko ng karahatan. Kumunot ang noo ni Perla. Anong ibig mong sabihin? Hahayaan mo na lang ba ang ginawa nila sa'yo? Sa apo ko? Hindi. Mabilis na sagot ni Luningning. Isang kamay ang humawak sa kanyang tiyan. Lalaban ako, pero sa tamang paraan. Sa korte. Gusto kong harapin sila sa ilalim ng batas. Natahimik si Perla. Ang batas. Para sa kanya, ang batas ay isang mungkahi lamang, isang kasangkapan na maaring baluktutin ng mga may kapangyarihan. Ang tunay ng hustisya para sa kanya ay mabilis at pinal. Luningning, hindi mo naiintindihan. Inay, pakiusap, pagputo ni Luningning. Ito ang laban ko. Hayaan ninyo akong ilaban ito sa paraang alam kong tama. Para sa sarili ko, para sa anak ko. Kailangan kong malaman na nanalo ako, hindi dahil sa kapangyarihan ng pangalan natin, kundi dahil nasa panig ko ang katotohanan. Tinitigan ni Perla ang kanyang anak. Nakita niya rito ang determinasyon ni Ricardo, ang katatagan na una niyang minahal dito. Paano niya ito ihindian? Ito ang unang pagkakataon na humiling si Luningning na lumaban para sa kanyang sarili. Isang malalim na buntong, hining na ang pinakawalan ni Perla. Isang pag-amin ng pansamantalang pagkatalo. Sige, sabi niya, kung iyan ang gusto mo. Isang maliit, nangiting pasasalamat ang gumuhit sa mga labi ni Luningning bago ito muling pumikit dahil sa pagod. Naghintay si Perla hanggang sa muling maging mahimbing ang paghina ng kanyang anak. Pagkatapos, dahan siyang tumayo. Kinuma ang kanyang telepono at lumabas ng silid. Naglakad siya hanggang sa dulo ng pasilyo kung saan walang sinumang makakarinig. Nag-dial siya ng isang numero. Alfredo, sabi niya pagkasagot ng tawag. Ma, Perla, I heard the news. I'm so sorry. I don't need your sympathy. Alfredo, puto ni Perla. I need your expertise. Kakasuhan namin sila. I want the best legal team you can handle. Money is not an object. I want them to rot in jail for the rest of their lives. Of course, Maang Perla. We will do everything legally possible. Good, sabi ni Perla. May isang sandaling katahimikan bago siya muling nagsalita. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Gawin mo ang lahat para manalo sa korte. At ako, gagawin ko ang lahat para siguraduhin wala na silang babalikan. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng mga gamot na nagpapamanhid sa sakit ng mga benda na itinago ang mga teklat at ng isang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga silangan na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Nakalabas na si Luningning sa ospital, ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang araw na ito
ay iba. Ngayon ang araw ng kanyang opisyal na salaysay. Nakaupo siya sa malambot na sofa sa kanilang sala, katabi ang kanyang abogadong si Attorney DeMarco. Sa harapan nila ay 2 investigador. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi nasasambit na salita. Pakiramdam niya ay isa siyang babasaging figura na anumang oras ay maaring mabasag sa pinakamaliit na pagtindo. Miss Sandoval, magalang na simula ng isang investigador. Handa na po ba kayong magbigay ng inyong salaysay? Maaari nating itigil anumang oras kung kinakailangan. Humina ng malalim si Luningning. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na parabang kumukuha ng lakas mula sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Handa na po ako. At nagsimula siyang magkwento. Bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na kailangan niyang iluwa. Ang matamis na pangako ni Silakbo, ang piring sa kanyang mga mata, ang pagdating ni Diani, ang tunog ng latigo sa hangin, ang sakit, ang pagmamakaawa. Bawat detalye ay muling nabuhay sa kanyang isipan, matingkad at malupit. May mga pagkakataong napuputol ang kanyang boses, pinitigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo, ngunit hindi siya huminto. Kailangan nilang marinig ang lahat. Nang matapos siya, ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng panulat ng investigador sa papel. Si Attorney DeMarco ay marahang naglagay ng kamay sa kanyang balikat, 1 kilos ang suporta. Salamat, Miss Sandoval. Napakalaking tulong nito sa kaso, sabi ng investigador. Pagkaalis nila, ang bigat sa silid ay tila lalo pang tumindi. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umikot ang balita. Kahit gaano pa sinubukan ni Perla na kontrolin ang impormasyon, may mga nakalusot pa rin. Ang pangalan ni Silakbo Montesilo, isang kilalang negosyante, ay nabahira ng iskandalo. Ang pangalan ni Luningning Sandoval, ang mailap na tagapagmana ng Silangan Holdings, ay biglang nasa lahat ng dako. Ang mansyon ay naging kanyang gintong hawla. Nag-install si Perla ng mga karagdagang CCTV camera. Ang mga gwardya ay nadoble. Ang lahat ng tawag at mensahe sa kanyang telepono ay sinasala ng personal na assistant ng kanyang ina. Alam niyang ginagawa ito ni Perla para protektahan siya, ngunit pakiramdam niya ay unti siyang sinasakal. Isang hapon, habang iisa siya sa kanyang silid, pumasok ang isang pamilyar na mukha. Senyorita Ning, malambing na bati ni Malaya, ang kanyang yaya, mula pagkabata. Dala nito ang isang bandehado ng mainit na sabaw. Yaya, sagot ni Luningning. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Umupo si Malaya sa tabi ng kama. Tinitigan siya nito ng mga matang puno ng aalala at pagmamahal. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Ayos lang po ako, Yaya. Marahang hinawakan ni Malaya ang kanyang kamay. Hindi ka marunong magsinungaling sa akin, Ningning. Dahang hinaplos ang matanda ang kanyang braso, at nang marating nito ang bahagi kung saan may nakatagong pasa, napasinghap si Luningning. Ang mga mata ni Malaya ay napuno ng luha. Ako ang naglinis ng mga galos mo noong nasa ospital ka. Alam mo, pinalaki kita para maging matatag, hindi para maging martyr, mahal ko. Ang mga salita ay puno ng hinanakit para sa lalaking nanakit sa alaga niya. Niyakap ni Luningning ang kanyang yaya. Sa mga bisig nito, sa wakas, ay natagpuan niya ang isang ligtas na lugar para umiyak. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, akot,
at pagkadurog na kinimkim niya sa loob ng nagdaang mga linggo. Nang gabiling iyon, habang sinusubukan niyang matulog, nag-vibrate ang isang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan, isang prepaid phone na hindi alam ng kanyang ina. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Aalangan man, sinagot niya ito. Hello. Walang sumagot. Anging isang digital na boses ang narinig niya, malinaw na binago para itago ang tunay na pagkakakilanlan nito. Ang hustisya ay may dalawang mukha, Luningning Sandoval, sabi ng boses. Ang isa ay para sa mga biktima at ang isa ay para sa mga nagkasala. Kinilabutan si Luningning. Sino to? Isang tanong lang ang dapat mong sagutin. Patuloy ng boses, hindi pinapansin ng kanyang tanong. Sino ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Ang asawa mong gahaman o ang inang lumikha sa kanya? Biglang pinutol ng tumawag ang linya. Napatitig si Luningning sa telepono. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabob. Ano ang ibig sabihin noon? Isang pagbabanta mula sa kampo ni Silakbo? Isang panloloko? O isang babala? Ang inang lumikha sa kanya. Ang mga salitang iyon ay umaling lamang sa kanyang isipan. Alam niyang mahal siya ng kanyang ina, ngulit alam din niyang may isang bahagi si Perla Silangan na hindi niya lubos na kilala, isang bahagi na kayang gumawa ng mga bagay na hindi niya kayang isipin. Ang tawag na yon ang nagtanim ng isang maliit na butil ng pagdududa sa kanyang puso. Isang pagdududa na hindi niya alam kung saan magmumula, ngunit tiyak na uugat at lalago. Sa gitna ng labang, nagsisimula pa lamang. Nakatayo si Perla Silangan sa likod ng kanyang malawak na mesa na gawa sa kahoy na nara. Ang kanyang opisina, sa pinakatuktok ng silangan, Holding Scour ay isang tahimik na santuaryo sa gitna ng magulong lungsod. Sa kanyang harapan ay isang manipis na folder na iniwan ni Marco ilang minuto na ang nakalipas, ang paunang investigasyon kay Diami Cruz. Pinuplat niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat linya, ang naka-print na teksto. Pangalan, Diami Cruz. Ihitid, 20 tirahan, isang maliit na apartment sa Nesa. Trabaho, freelance graphic designer. Kasaysayan ng pamilya. Ulila na. Namatay ang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan noong bata pa. Walang criminal record. Walang koneksyon sa anumang sindikato. Walang anumang hinala. Isinara ni Perla ang folder. Napakalinis. At iyon ang problema. Sa mundong ginagawa ni Perla, ang sobrang linis ay nangangahulugan lamang ng mas malaking dumi na pilit itinatago. Walang sino mang may kakayahang tumayo sa tabi ng kanyang manubang habang pinahihirapan ang kanyang anak ang malinis. Ang babaeng nakita niya sa abandonadong bahay na iyon ay mayroong apoy sa mga mata, isang apoy na hindi nagmumula sa kawalan. Tumayo siya at lumakad patungo sa salaming bintana na mula sa hanggang kisame, tanaw ang imperyong itinayo niya mula sa abo ng kanyang mga kaaway. Ang pangalang Cruz ay karaniwan. Maraming Cruz sa Pilipinas. Ngunit may kung anong kumukutkot sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Isang anino mula sa nakaraan. 20 taon na ang nakalilitas. Noong mga panahong pinalalawak pa lamang niya ang kanyang kapangyarihan, may isang maliit, ngunit matatag, na kumpanya ng barko na naging sagabal sa kanyang plano sa mga pier. Ang pangalan nito, Cruz Shipping Lines. Naalala niya ang may-ari, si Don Alberto Cruz, isang mabuti, ngunit mahinang tao.
Sinubukan nitong lumaban sa paraang marangal, ngunit sa giyera ng negosyo, ang karangalan ay madalas na nauuwi sa kapahamakan. Gumamit si Perla ng lahat ng paraan, legal man o hindi, para unti-unting patayin ang kumpanya nito. Pinili niya ang mga utang nito. Kinuha ang mga kliyente nito. Sinuhulan ang mga tauhan nito. Sa huli, bumagsak ang cruise shipping lines. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan na lang niyang nagbaril sa sarili si Don Alberto sa loob ng kanyang opisina. Isa lang yung maliit na balita sa pahayagan, isang talababa sa kasaysayan ng pag-angat ni Perla Silangan. Itinuring niya itong isang collateral damage, isang kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking layunin. Ngunit may mga detalye siyang hindi na pinansin noon, may asawa at anak si Don Alberto. Pumalik si Perla sa kanyang mesa. Hindi niya ginamit ang kanyang telepono sa opisina. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit at lumang telepono mula sa nakakandadong drawer, isang teleponong hindi konektado sa pangalan niya, ginagamit lamang para sa mga taong matagal na niyang kinalimutan. Nag-dial siya ng isang numero mula sa memorya. Isang magaspang na boses ang sumagot sa ikatlong ring. Sino to? Rico. Sabi ni Perla, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Kailangan kong maghukay ng lumang libingan. May isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang pagtawa. Perla, matagal na rin tayong hindi nag-usap. Anong libingan ang bubuksan natin ngayon? Cruise shipping lines. 20 taon na ang nakalitas, diretsyong, sabi ni Perla. Ang pamilya ni Alberto Cruz. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa asawa, anak niya. Lahat ng detalye. Isang mamahaling pag-uukay iyan, Perla. Alam mo nang hindi problema ang pera. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Masusunod, sabi ni Rico bago pinatay ang tawag. Kinabukasan habang naghahanda si Luningning para sa unang araw ng pagdinig sa korte, tumunog ang lumang telepono ni Perla. Si Rico, ang asawa, si Althea Cruz. Namatay sa atat sa puso, 6 na buwan matapos magpakamatay ni Alberto, sabi ni Rico. Walang paligoy-ligoy. Pero ang anak, iyon ang interesante. Napahigpit ang hawak ni Perla sa telepono. Anong meron sa anak? Si Diwa, Amanda Cruz, laylang taong gulang noon. Matapos mamatay ang ina, ipinasok siya sa isang ampunan. Pero 1 linggo lang siyang nanatili doon. Tumakas siya. Mula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Walang record. Parang bulang naglaho. Parang isang piraso ng yelo ang unting bumagsak sa sikmura ni Perla. Isang nawawalang anak na puno ng galit at paghiganti. May litrato ka ba niya? Tanong ni Perla. Kahit alam na niya ang posibleng sagot. Ipinadala ko na sayo ang file. Isang lumang litrato ng pamilya mula sa archives ng pahayagan. Pinuksan ni Perla ang mensahe sa kanyang telepono. Isang kupas na larawan ang lumitaw. Si Don Alberto, ang kanyang asawang si Althea, at isang batang babae na nakangiti sa pagitan nila. Isang masayang pamilya. Bago niya ito minasak. Tinuon ni Perla ang kanyang tingin sa mukha ng bata. Mga matang bilugan, isang ngiting inosente, at doon, sa gilid ng kanang kilay nito, may isang maliit na tekla. Isang marka mula sa isang aksidente sa pagkabata. Ayon sa lumang artikulo. Isang peklat na nakita na niya noon. Bigla siyang bumalik sa alaala ng abandonadong bahay.
Sa sandaling hinawakan ng kanyang tauhan ng mukha ni Diami Cruz sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito, isang maliit na peklat sa gilid ng kanang kilay. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang pangalan niya ay hindi Diami. Ito ay isang kasinungalingan, isang maskara. Ang tunay na pangalan ng babaeng kasama ni Silakbo, ang babaeng humawak ng latigo laban sa kanyang anak, ay Dima Amanda Cruz. At hindi ito isang simpleng kaso ng pangingikil. Ito ay isang 20 taong paghihintay para sa isang perpektong paghihigan. Ang courtroom ay palang isang malaking teatro at silunin ni ang pangunahing tauhan sa isang dula na hindi niya isinulat. Ang bawat upuan ay puno. Ang mga mamamahayag ay parang mga buwiting nag-aabang sa bawat galaw niya. Ang hangin ay siksik sa mga bulungman at sa liwanag ng mga kumukislap na kanera mula sa pasilyo. Sa tabi niya, si Attorney DeMarco ay kalmado. Ngunit nararamdaman ni Luningning ang tensyon sa paraan ng pagkatikom ng panga nito. Manatili ka lang kalmado, Luningning. Sabihin mo lang ang katotohanan, bulong ng abogado sa kanya. Tumango siya, ngunit ang kanyang puso ay parang isang ibong nakakulong sa kanyang dibdib. Desperadong gustong makawala. Pagkatapos ay pumasok sila. Si Silakbo ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na naka-slickback. Kung hindi mo alam ang kwento, paakalain mong siya ay isang iginagalang na negosyante na napagbintangan lamang. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan hanggang sa matagpuan siya nito. Walang pagsisisi, walang awa. Anging isang malamig na paghamon. At sa tabi niya, si Diami. Ang itsura niya ay ganap na naiiba. Ang babaeng may demonyong ngiti sa abandonadong bahay ay naglaho. Sa lugar nito ay isang babaeng mukhang mahiyain at takot, nakayuko, na parabang pasan niya ang buong daigdig. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakatintas, na nagbibigay sa kanya ng isang inosenteng anyo. Isa siyang perpektong actress. All rise, anunsyo ng bailiff. Nagsimula na ang bangungot. Ang unang bahagi ng pagdinig ay puro teknikalidad. Ngunit nang tawagin na ang abogado ni Silakbo, si Atty. Guerrero, doon nagsimulang dumaloy ang lason. Your Honor, simula ni Atty. Guerrero, ang kanyang boses ay makinis at mapanghikayat. Ang kliyente ko, si Sir Silakbo Montesilo, ay biktima rin dito. Iktima ng isang mapanilang pagsaselos at isang kasal na matagal nang may lamat. Isang kolektibong pagbulong ang umaling na umaw sa silid. Si Luningning ay napakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Iprepresenta namin ang mga ebidensya na magpapatunay na si Mrs. Sandoval, dahil sa kanyang kalagayan, ay naging labis na paranoid at emotionally unstable, patuloy ng abogado. Ang nangyari sa bahay na yon ay hindi isang planadong pag-atake, kundi isang kasukdulan ng isang matinding pag-aaway. Isang inilabas ni Atty. Guerrero ang kanyang mga ebidensya, mga text message na pinili at pinutol para palabasin na si Luningning ay isang asawang palaging naghihinala. Isang mensahe kung saan nagagalit siya dahil gabi na umuwi si Silakbo. Isa pang mensahe kung saan tinatanong niya kung sino si Cruz sa contact was nito. Ang bawat mensahe, kapag inalis sa konteksto, ay nagpinta ng larawan ng isang babaeng wala sa katinuan. At si Miss Diami Cruz, sabi ni Atty. Guerrero, itinuturo ang kanyang kliyente na ngayon ay kunwari humigpi. Siya ay nasa maling lugar
Sa maling pagkakataon, sinubukan niyang awatin ang mag-asawa, ngunit siya mismo ay tinulak at sinaktan ni Miss Sandoval. Pagsisinungaling, hindi napigilang bulong ni Luningning. Objection, Your Honor. Mabilis na sabi ni Attorney De Marco. Ang abogado ng depensa ay gumagawa ng isang kwentong walang basehan. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lason ay kumaat na sa isipan ng mga nakikinig. Nang tinawag si Luningning sa witness stand, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Inulit niya ang kanyang salaysay. Ang parehong kwento na sinabi niya sa mga investigador. Ngunit sa ilalim ng matatalas na tanong ni Attorney Guerrero, ang kanyang mga salita ay tila nawalan ng bigat. Miss Sandoval, hindi ba totoo na ilang linggo bago ang insidente, sinugod ninyo ang opisina ng inyong asawa at gumawa ng iskandalo? Hindi yun totoo. Nagpunta ako doon para sorpresahin siya sa aming anibersaryo. Isang sorpresa na nauwi sa sigawan ayon sa testimonya ng kanyang sekretarya. Hindi. Aalala lang ako dahil nagsiselos kayo kay Miss Cruz. Tama ba? Hindi. Sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay nabasag. Napatingin siya sa hukom, sa mga taong naroon. Naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay mga mukhang puno ng pagdududa. Ang kanyang emosyon, ang kanyang sakit, ay ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang pagiging biktima ay binabaluktot para maging kasalanan niya. Nang matapos ang pagdinig sa araw na yon, pakiramdam ni Luningning ay para siyang hinubaran at pinagtawanan sa harap ng buong mundo. Habang naglalakad sila palabas ng courtroom, napapaligiran ng mga gwardya ng kanyang ina, dumaan sila malapit kina Silakbo at Diani. Tumingin si Silakbo sa kanya. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Ngunit si Demi, sa isang saglit na hindi nakatingin ng iba, ay bagyang lumingon sa kanya. Ang kunwari takot na ekspresyon nito ay nawala at sa isang iglap, napalitan ito ng isang halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngisi. Isang ngisi na nagsasabing, panalo ako. Aluka. Iyon ang nagpatigas sa dugo ni Luningning. Paglabas nila sa gusali, sinalubong sila ng kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisiksikan, uunahan sa pag-abot ng kanilang mga mikropono. Miss Sandoval, totoo po ba ang mga akusasyon ng selos? Ano po ang masasabi ninyo sa sinasabing emotionally unstable kayo? Iglang isang boses ang umangat sa lahat, mas malakas at mas direkta. Miss Sandoval, mayroon kaming impormasyon. Totoo ba na ang nanay ninyo, si Perla Silangan, ay nagpadala ng banta na ipapapatay niya ang pamilya ng hukom kung hindi pumanig sa inyo ang desisyon? Natigilan ng lahat. Napako si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang tanong ay parang isang sampal. Napatingin siya sa paligid. Ang mangmamukha ng mga reporter ay puno na ngayon, hindi lang ng pag-uusisa kundi ng akusasyon. Bigla, hindi na lang siya ang biktima ng isang brutal na krimen. Siya na ngayon ang anak ng isang di umano'y kriminal na nagmamanipula sa sistema. Ang lason ay hindi na lang nasa loob ng korte. Ngayon, ito ay nasa hangin na nilalanghap ng lahat. Habang ang kaguluhan ay sumasabog sa labas ng korte, si Perla Silangan ay nasa loob ng kanyang armored na sasakyan. Naka-park sa isang diskrete na lokasyon, ilang kanto ang layo. Hindi niya kailangang personal na pumunta sa korte
para malaman ang bawat nangyayari. Mayroon siyang mga mata at tain niya sa lahat ng dako. Ang kanyang telepono ay tuloy na nag-vibrate, nagbibigay ng live updates mula sa kanyang legal team at security detail. Narinig niya ang tungkol sa estratehiya ni Attorney Guerrero. Narinig niya kung paano binaluktot ang mga salita ni Luningning. At narinig niya ang tanong ng reporter tungkol sa di umano'y pagbabanta niya sa hukom. Isang mahinang tikhin ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ay isang klasikong taktika kung hindi mo kaya matakihin ang mensahe, atakihin mo ang mensahero. O sa kasong ito, ang ina ng mensahero. Alam niyang marumi maglaro ang kabilang panig, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis at ganito ka-personal ang pag-atake. Ito ay hindi lang basta gawa ng isang pangkaraniwang abogado. Mayroong katalinuhan at mali siya sa likod nito. Isang taong kilala ang kanyang reputasyon at ginagamit ito laban sa kanya. Niwa Amanda Cruz. Ang pangalan ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rico. Hindi ito text. Isa itong file. Isang kopya ng birth certificate. Pangalan, Diwa Amanda Cruz. Pangalan ng ama, Alberto Cruz. Pangalan ng ina, Aulet Cruz. Ang kanyang hinala ay hindi na hinala. Ito na ang katotohanan. Ang babaeng nagpanggap na pinsan, ang babaeng tumawa habang sinasaktan ng kanyang anak, ay ang multo ng kanyang nakaraan na bumalik para maningil. Ang galit na naramdaman ni Perla noong una ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Akot. Hindi takot para sa kanyang sarili, hindi takot sa pagkawala ng kanyang interior, kundi isang delisay at primal na takot ng isang ina para sa kanyang anak. Dahil na yon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera. Ang plano ni Silakbo na mangitsil ay isang maliit na bahagi lamang, isang takit sa tunay na layunin. Ang lalaking iyon ay isang hangal, isang sakin na kasangkapan na madaling manipulahin. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay si Diami. Si Diwa. Hindi sapat para kay Diwa na makitang mabilanggo si Silakbo. Hindi sapat na makuha ang pera ng mga silangan. Ang gusto niya ay higit pa roon. Gusto niyang wasakin si Luningning sa paraang pinakamasakit. Gusto niyang iparanas kay Perla ang parehong sakit na naramdaman niya 20 taon na ang nakalipas. Ang panoorin ng iyong pamilya na unting nawawasak na wala kang magawa. Una, sisirain niya ang kasal ni Luningning. Pagkatapos ang reputasyon nito, at pagkatapos ang relasyon nito sa kanyang ina. Bawat hakbang ay kalkulado. Bawat galaw ay idinisenyo para iwan ng lamat na hindi na kailanman mabubuo. Ang pagdinig sa korte ay hindi ang dulo ng laban, ito ay isa lamang entablado para sa kanyang paghihiganti. Marco, sabi ni Perla sa kanyang growler, ang kanyang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. Huwi mo na ako. May kailangan tayong gawin. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng balita na si Luningning ay nagkukulong sa kanyang silid, ayaw makipag. Usap kaninuman. Isang bahagi ni Perla ang gustong sipain, ang pinto at yakapin, ang kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi yon ang kailangan. Ngayon, ang kailangan na yon ay hindi emosyon, kundi estratehiya. Pumasok siya sa kanyang pribadong pag-aaral at ni-lock ang pinto. Inilabas niya ang isang lumang mapa ng lungsod at ilang mga dokumento mula
sa isang nakatagong sake. Ang laban na ito ay hindi na maaring ipagkatiwala sa mga abogado lamang. Hindi na ito tungkol sa korte, bulong niya sa sarili. Tungkol na ito sa pagligtas sa anak ko. Habang aaralan niya ang mga koneksyon ng kanyang mga kaaway, ang kanyang lumang telepono, ang telepono ni Rico, ay muling tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Walang nagsalita, tanging isang tunog ng pagpapadala ng mensahe. Pinuksan niya ang mensahe. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ito ay isang litrato, malinaw na kinunan mula sa isang gusali sa tapat ng kote. Ang kalidad ay propesyonal na may mahabang zoom lens. Ang subject, si Luningning habang naglalakad siya mula sa sasakyan patungo sa entrance ng kote kaninang umaga. At sa gitna ng litrato, sa ibabaw mismo ng bilugang tiyan ni Luningning ay isang maliit na pulang tuldok. Isang tuldok na mula sa laser sight ng isang sniper rifle. Hindi ito isang pagbabanta. Ito ay isang mensahe. Isang malinaw na mensahe mula kay Diwa Cruz na ipinadala sa pamamagitan ng isang taong alamang numero ng kanyang pinakalim na telepono. Ang mensahe ay simple, alam ko kung sino ka. Alam ko kung paano ka labanan. At anumang oras na gustuhin ko, kaya kong kunin ang lahat sa'yo. Sa sandaling iyon, sa loob ng kanyang maranyang opisina, na pagtanto ni Perla, silangan na sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, nakahanap siya ng isang katapat. Isang kaaway na hindi lang matalino, kundi handang sunugin ang buong mundo para lang makita siyang nagdurusa. Ang larawan, ang pulang tudok sa tiyan ni Luningning, ay hindi ipinakita ni Perla sa kanyang anak. Sa halip, itinago niya ito bilang isang lason sa kanyang sariling sistema. Isang paalala sa bawat segundo ng panganib na kanilang kinakaharap. Ang kanyang agarang reaksyon ay ang pag-lockdown. Idinobo niya ang seguridad, kinansela ang lahat, ang appointment ni Luningning, at ipinagbawal ang paglabas nito ng mansyon ng walang kasamang kontrol. Ang kanyang proteksyon ay parang isang kumot na gawa sa bakal. Ligtas, ngunit mabigat at nakakasakal. Isang umaga, pumasok si Perla sa silid ni Luningning. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin na parabang isang bilanggo na pinapangarap ang kalayaan. Luningning, kinausap ko na si Attorney DeMarco, simula ni Perla. Ang kanyang boses ay maingat. Sa tingin ko, mas makabubuting delay natin ang kaso. O baka dapat iurong na lang muna natin. Umarap si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Iurong, inay. Narinig niyo ba ang mga kasinungalingan nila sa korte? Ahayaan na lang ba natin silang manalo? Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo, anak. Ito ay tungkol sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ng apo ko, mariing sagot ni Perla. Hindi sila simpleng mga kriminal. Mapanganib sila. At ano ang gagawin natin? Magtatago habang buhay. Tumaas ang boses ni Luningning. Hindi, inay. Hindi ako papayag. Kung umatas ako ngayon, parang sinabi ko na rin sa buong mundo na totoo ang lahat ng paratang nila. Na ako ang may kasalanan. Na ako ang baliw. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Halos pasigaw na sabi ni Perla. Isang bagay na bihira niyang gawin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kung mahalaga ako sa inyo, inay, hayaan ninyo akong lumaban, ganti ni Luningning,
Ang mga luha ng frustrasyon ay namumuo sa kanyang mga mata. Ito ang laban ko. Hindi mo na ako pwedeng itago habang buhay. Hindi na ako bata. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ni Luningning ng ganito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Puno ng sakit at hindi pagkakaunawan. Sa huli, si Perla ang unang tumalikod. Gawin mo ang gusto mo, malamig niyang sabi, bago lumabas ng silid. Ngunit ang uusap na yon ay iwan ng marka kay Luningning. Napagtanto niya na ang takot sa mga mata ng kanyang ina ay hindi ordinaryo. Mayroon itong alam na hindi niya sinasabi. Ang misteryosong tawag, ang atake sa reputasyon ng kanyang ina ang biglaang pagnanais ni Perla na umatas lahat ay konektado. Inagabihan, habang ang buong bahay ay tahimik, ginawa ni Luningning ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Lihim siyang lumabas ng kanyang silid at gamit ang kanyang lumang prepaid phone. Tumawag siya sa isang numero, isang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang investigative journalist. Iya, kailangan ko ng tulong mo, bulong ni Luningning sa telepono. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Diami Cruz at sila Bumondesilo. Hindi ang mga nasa balita, kundi ang mga bagay na nakatago, mga koneksyon, mga transaksyon sa bangko, kahit ano. Nangako si Pia na tutulong. At sa loob ng 2 araw, nagkaroon ng resulta. Isang gabi, nagpadala si Pia ng isang naka-encrypt na email. Nang buksan nito ni Luningning, nanlamig ang kanyang mga kamay. Nandoon ang mga bank record. Si Silakbo ay baon sa utang sa mga kasino at loan sharks. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga malalaking deposito sa kanyang account ilang buwan bago ang insidente. Mga deposito na nagmula sa mga offshore accounts na may koneksyon sa mga kumpanyang kalaban ng Silangan Holdings. At si Diami Cruz, mas malinis ang kanyang trail. Ngunit natagpuan ni Pia ang isang bagay na kakaiba. Isang malaking cash withdrawal ang ginawa niya isang linggo bago ang atake. Sapat na pera para bayaran ng isang profesional. Nang umagang iyon, hindi na nakatiis si Luningning. Dala ang mga impormasyong nakuha niya. Hinarap niya ang kanyang ina sa opisina nito. Inay, kailangan nating usap, sabi niya, inilapag ang mga naka-print na dokumento sa mesa. Sino si Diami Cruz? At bakit parang ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa akin at kay Silakbo, kundi tungkol sa buong pamilya natin? Tinitigan ni Perla ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa determinadong mukha ng kanyang anak. Alam niyang wala ng paraan para itago ito. Ang pagpapatuloy sa pagsisinungaling ay mas lalo lang maglalayo sa kanila. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng 20 taon ay nasa kanyang mga balikat. Umupo ka, Luningning, mahinang sabi ni Perla. At doon, sa loob ng tahimik na opisina, ikinuwento ni Perla ang lahat. Ang tungkol sa cruise shipping lies, ang tungkol kay Don Alberto at sa kanyang asawa, ang tungkol sa isang batang babae na nawala matapos wasakin ng kanyang ina, ang lahat ng mahalaga sa kanya. Isinalaysay niya ang kanyang mga kasalanan hindi bilang isang makapangyarihang business tikoon, kundi bilang isang taong gumawa ng mga desisyon na ngayon ay bumabalik para singilin ng kanyang anak. Habang nagsasalita si Perla, walang emosyon si Luningning. Ang kanyang mukha ay parang isang blankong kantas. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Nang matapos si Perla, isang nakabibinging katahimikan ang bumarot sa silid. Tumingin si Luningning sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang babaeng hinahangaan at kinatatakutan niya.
Ang nakita niya ay isang estranghero. Ang lalaking minahal niya ay niloko siya. At ang inang pinagkatiwalaan niya ay nagsinungaling sa kanya. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay gumuho sa isang iglap. Hindi nagsalita si Luningning. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay walang laman, puno ng sakit at pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa mga peklat sa kanyang likod. Lumingon siya at naglakad palabas ng opisina. Pagdating sa kanyang silid, marahan niyang isinara ang pinto at lock ito na iiwan sa kanyang ina sa kabilang panig, kasama ang mga multo ng kanilang nakaraan. Ang tulay sa pagitan nila ay ganap na gumuho. Ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon, ang mga silangan ay nababalot ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ang pader na itinayo ni Luningning sa pagitan niya at ng kanyang ina ay hindi lang gawa sa kahoy at semento, gawa ito sa nasilang tiwala at 20 taon ng kasinungalingan. Hindi na sila usap. Tuwing sinusubukan ni Perla na kumatok sa kanyang pinto, hindi siya sumasagot. Ang tanging pinapayagan niyang pumasok ay si Yaya, Malaya, na tahimik na iiwan ng pagkain at gamot. Ang mga mata ay puno ng lungkot na hindi masabi. Pakiramdam ni Luningning ay iisa siya sa isang malawak na karagatan. Ang lalaking pinakasalan niya ay ang kanyang berdugo. Ang inang dapat sana ikanyang kanlungan ay ang arkitekto, ang kanyang kapahamakan. Ang laban niya para sa hustisya ay hindi pala tungkol sa kanya. Isa lang siyang piyesa sa isang madugong laro ng paghihiganti. Isang collateral damage, tulad ng pamilya Cruz. Nawalan siya ng direksyon. Para saan pa ang paglaban? Kung ang pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan niya ay gumuho na. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid at pinapanood ang balita sa kanyang laptop, isang breaking news alert ang lumitaw sa screen. Isang live press conference. Ang nagsasalita, si Diami Cruz. Ang itsura ni Diami ay kaawa-awa, ayat, maputla, at may mga peking luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Guerrero, kaharapang dosenang mga reporter. Hindi ko na po kaya, simula ni Diami, ang kanyang boses ay naninginig at basag. Hindi ko na kayang kinkinin ang katotohanan. Natatakot po ako para sa buhay ko. Napahawak ng mahigpit si Luningning sa kanyang kumot. Ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng ito ay isang malaking plano. Patuloy ni Diami, umihikbi. Isang plano na ginawa ng isang taong makapangyarihan at walang puso. Isang plano ni Perla Silangan. Isang kaguluhan ang sumabog sa mga reporter. Totoo po ang sinasabi ko, sigaw ni Diami. Matagal nang may problema ang pagsasama ni Luningning at si Lakbo. Gusto na ni si Lakbo na hiwalayan si Luningning pero ayaw pumayag ni Maang Perla. Ang kasal na yon ay isang business deal para sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan. Umagulgol si Diami. Pinilit niya kami ni si Lakbo na gawin ng eksena sa abandonadong bahay. Tinakot niya kami. Sinabi niya na kung hindi namin gagawin, papatayin niya ang aming mga pamilya. Ang plano niya ay palabasin na biktima si Luningning para makuha niya ang simpatya ng publiko at para magkaroon siya ng dahilan na legal na makuha ang lahat ng shares ni si Lakbo sa kanilang joint ventures. Ang bawat salita ni Diami ay parang isang suntok sa sikmura ni Luningning. Ito ay isang kasinungaling niya na napakaperpektong hinabi na pinagsasama-sama ang mga piraso ng katotohanan, ang kapangyarihan ni Perla,
ang problemang pinansyal ni Silakbo para lumikha ng isang nakakakilabot na obra maestra ng panlilinlang. Ako po ay biktima rin dito. Pagtatapos ni Dayami, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Inamik lang po nila ako. At ngayon, nagsasalita ako dahil ayoko nang maging bahagi ng kanilang kasama. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Pagkatapos ng press conference, ang internet ay sumabog. Ang hashtag na Justice for Dayami at Perla Silangan Kriminal ay agad na trending. Ang simpatya ng publiko na dating nasa panig ni Luningning ay biglang bumaliktad. Mula sa isang biktima, siya ngayon ay isang kasabwat sa isang masalimuot na krimen na pakana ng sarili niyang ina. Ang kanyang laban para sa hustisya ay naging isang sirko, isang katatawanan. Pinatay ni Luningning ang lapta. Napatitig siya sa kawalan. Ang huling hibla ng kanyang lakas ay naputol. Wala na. Tapos na ang laban. Nanalo na si Dayami. Ang sakit ng pagtataksil. Ang bigat ng kasinungalingan. Ang biglaang iisa lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Isang matinding kirot. Hindi sa kanyang likod, kundi sa kanyang sinapupunan. Ang biglang pumunit sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay biglang naging maikli at hirap. Isa pang pulitat, mas malakas, mas matagal. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang isang basang marka na kumakalat sa kanyang dahanit. Ang kanyang panubigan. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang jelly. Ang sakit ay dumating na parang alon sunod, walang tigil. Sa gitna ng sakit, isang nakakatakot na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi lang ang kanyang kaso ang nasa panganib. Hindi lang ang kanyang pangalan. Ang kanyang anak. Sa huling lakas na natitira, gumapang siya papunta sa pinto. Kinakalampag ito ng buong kaya. Lulong. Hirap niyang sabi, bago siya lang munin ng sakit at kadiliman. Sa labas ng pinto, narinig ni Malaya ang mahinang kalampag. Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang sigaw ng takot ay umalingaw sa buong mansyon. Nakahandusay si Luningning sa sahig, walang malay, habang ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay nakabitin sa isang napakanipis na hibla. Ang emergency room ay isang blur ng puting ilaw. Nagmamadaling mga yapak at mga boses na puno ng pagkaapura. Si Luningning ay pumapasok at lumalabas sa kamalayan. Ang tanging naririnig niya sa gitna ng kaguluhan ay ang sigaw ng kanyang ina, isang sigaw na hindi nagpapakita ng kapangyarihan, kundi ng purong takot. Iligtas niyo ang anak ko, ang apo ko. Ginawa ng mga doktor ang lahat. Na-stabilize nila ang kanyang premature labor. Ngunit ang utos ay malinaw. Complete bed rest. Ang bawat stress, bawat emosyonal na pagkagulo ay maaaring maging pangalib sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng 2 araw, nakahiga lang siya sa kama ng ospital, nakatitig sa puting kisame. Ang balita tungkol sa amin ni Dayami ay nasa lahat ng dako. Ang pangalan ng kanyang ina ay dinudungisan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng isang kasinungalingan. Talo na siya. Ang pinakamadaling gawin ay ang sumuko na lang, manahimik, hayaan ang mga abogado na tapusin ang laban, protektahan ng kanyang sarili at ang kanyang anak. Ngunit sa bawat sipa na nararamdaman niya mula sa kanyang sinapupunan, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso.
Itinutulak palabas ang kawalan ng pag-asa. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas primal, pag-ibig ng isang ina. Paano niya haharapin ang kanyang anak? Balang araw kung malalaman nito na ang ina niya ay isang dumag na hinayaang manalo ang kasamaan dahil lang sa takot. Sa ikatlong araw, ang araw ng huling pagdinig, habang si Perla ay nakikipag-usap sa mga doktor sa labas ng silid, tinawagan ni Luningning si Attorney DeMarco gamit ang telepono ng ospital. Attorney, mahina niyang sabi, kailangan kong pumunta sa kote ngayon. Luningning, imposible iyan, sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang utos ng doktor, mapanganib yan para sa'yo. Mas mapanganib kung mananahimik ako. Sagot ni Luningning, ang kanyang boses ay may bagong bigat at determinasyon. May mga ebidensya tayo na hindi pa nailalabas. Ang bank records na nakuha ko. Kailangan nilang marinig ang lahat. Kailangan nilang marinig ito mula sa akin. Pero ang reputasyon mo, ang reputasyon ng pamilya ninyo, wala na akong pakialam sa reputasyon. Putol ni Luningning. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Para sa anak ko. Kailangan niyang lumaki sa isang mundong alam niyang ipinaglaban siya ng kanyang ina. Walang nagawa si Attorney DeMarco, kundi ang pumayag. Nang malaman ito ni Perla, sumubod siya sa silid. Hindi ka aalis dito, Luningning. Hindi ko hahayaang ilagay mo sa panganib ang sarili mo. Tumingin si Luningning sa kanyang ina. Hindi na may galit kundi may pag-unawa. Inay, sa buong buhay ko, pinrotektahan ninyo ako, at nagpapasalamat po ako doon. Pero, ang pagprotekta sa akin ngayon, ay ang hayaan akong gawing ito. Hayaan ninyong tapusin ko ang laban na sinimulan ninyo 20 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Perla ng mas malakas kaysa sa anumang sangpal. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak hindi na ang isang marupok na babae, kundi ang isang reyna na handang ipaglaban ng kanyang kaharian. Tumango na lang siya. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pagdating ni Luningning sa korte ay isang kaganapan. Nakaupo sa isang wheelchair na tinutulak ng isang nurse. Pumasok siya sa courtroom na parang isang bagyong walang ingay. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang mga kanera ay kumislap. Si Silakbo ay napanganga sa gulat. Si Diani, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang emosyong hindi peke, pagkabigla. Sa pahintulot ng hukom, pinayagan siyang tumesigo mula sa kanyang wheelchair. Your Honor, simula ni Luningning. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, at umalingaw sa bawat sulok ng tahimik na silid. Hindi ako narito para pabulaanan ng bawat kasinungalingan na ibinato sa akin. Narito ako para sabihin ang katotohanan. Isinalaysay niya ang lahat, ang pag-atake, ang pagtataksil. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Tumingin siya sa jury. Ang video na inilabas ni Diami Cruz. May isang bahagi doon na totoo, sabi niya, na ikinagulat maging ng sarili niyang abogado. Totoo na ang aking ina, si Perla Silangan, ay hindi isang santa. Napatingin si Luningning kay Perla, na nakaupo sa unang hilera. Marami siyang nagawang mali sa nakaraan. Mga pagkakamaling nagdulot ng sakit sa ibang tao. Mga pagkakamaling pinagsisisihan niya, at mga pagkakamaling ngayon ay pinagbabayaran naming dalawa. Pero hindi siya sinungaling. Mariing sabi ni Luningning.
Ang pagmamahal niya sa akin at sa magiging anak ko ay totoo. At ang ideya na siya ang uutos na saktan ako, iyon ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dayami. Naiintindihan ko ang galit mo, Diwa. Sabi niya, kinagamit ang tunay na pangalan nito sa unang pagkakataon sa publiko. Nanilog ang mga mata ni Dayami. Nawalan ka ng pamilya. Nasaktan ka, pero ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa kanila. Ang paggamit sa sakit ko para paginhawain ng sarili mong sakit ay hindi hustisya. Isa yung karuwagan. Sa hudyat niya, iprenisenta ni Attorney Di Marco ang mga bank record, ang ebidensya ng mga transaksyon sa pagitan ni Silakbo at ng mga kaaway ni Perla, ang ebidensya ng malaking halaga ng pera na kinuha ni Dayami. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang selosang asawa o isang sakin na ina. Pagtatapos ni Luningning, ang kanyang boses ay buo at matatag. Ito ay tungkol sa isang lalaking duwag na nagpaganit sa pera at sa isang babaeng ginamit ang kanyang nakaraan bilang sandata para manakit ng iba. Ako po ang biktima dito at ang anak ko. At humihingi po ako ng hustisya. Nang matapos siya, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi mula sa kung saan. Tumango ang hukom at inutpusan ang jury na magdelibera. Habang inilalabas sila ng silid, ang mga mata ni Dayami ay puno ng purong pagkamuhi, nakatitig kay Luningning. Si Silakbo naman ay tuluyan ng gumuho, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Si Perla ay nakatingin sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay pinaghalong pagmamalaki at sakit. Ang buong silid ay naghintay. Ang hininga ng lahat ay tila nahinto para sa huling salita. Ang paghihintay sa hatol ay parang paglalakad sa isang madilim at walang katapusang pasilyo. Bawat minuto ay parang isang oras. Si Luningning ay dinala sa isang tahimik na silid sa loob ng kote para maghintay kasama ang kanyang ina at si Yaya Malaya. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Pagkalipas ng halos 3 oras, bumalik ang jury. Muling napuno ang courtroom. Nang masay ng hukumang hatol, ang bawat salita ay tumagos sa katahimikan na parang isang matalin na kutsilyo. Sa kasong attempted murder at physical injuries, ang korte ay napatunayang si Silakbo Montesilaw ay guilty. Sa kasong conspiracy at perjury, ang korte ay napatunayang si Diwa Amanda Cruz, na kilala rin bilang Dami Cruz, ay guilty. Isang kolektibong buntong hininga ang pumuno sa silid. Nagsimulang umiyak si Luningning, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, naranaman niya ang bigat na unting umaalis sa kanyang mga balikat. Hinawakan ni Perla ang kanyang kamay. Mahigpit, isang amin, sa tagumpay na pinaghirapan nilang pareho. Ang sentensya ay mabilis na iginawad, 40 taon, para sa karahasan at pagtataksil ni Silakbo, 12 taon, para sa masalimuot na paghihiganti ni Din. Natapos na ang laban. Nahanap na ang hustisya. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na suburb, malayo sa ingay at anino ng mansyon ng mga silangan. Ang amoy ay hindi na antiseptic ng ospital, kundi amoy ng baby powder at gatas. Sa isang rocking chair, nakaupo si Luningning habang marahang inaawitan ang munting anghel sa kanyang mga bisig, isang malusog na sanggol na lalaki na may mga matang kasing liwanag ng mga bituin. Tulog na, mahal ko, bulong niya. Nandito lang si nanay,
Pinangalanan niya itong Sinag. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ito ang iisang liwanag na hindi kailanman nawala. Ito ang kanyang pag-asa. Isang katok sa pinto ang narinig niya. Si Carla, nakasuot ng simpleng damit at walang anumang alahas, ay pumasok na may dalang isang bayong ang mga prutas. Sa loob ng nagdaang mga buwan, naging regular ang kanyang mga pagbisita. Hindi na bilang isang makapangyarihang matriarky, kundi bilang isang lola. Umupo si Carla sa tapat niya. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang apo. Kamukha siya ng Lolo Ricardo niya. Mahinang sabi ni Perla, isang pambihirang malambot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, sagot ni Luningning. Pero sana makuha niya ang tapang ninyo. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito na ang kanilang bagong normalidad. Mga pag-uusap na hindi na kailangang punuin ng mga salita. Mga sugat na unting naghihilom. Anak, basag ni Perla sa katahimikan. Patawad. Ito ang salitang matagal nang gustong marinig ni Luningning. Ngunit ngayon, nang marinig niya ito, napagtanto niyang hindi na niya ito kailangan ng kasintindi ng dati. Alam ko po, inay. Sagot niya. Matagal na po tayong pinatawad ng panahon. Tumingin siya sa kanyang ina, at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng galit o sama ng loob. Tanging unawa. Pareho silang biktima ng mga pagkakamali ng nakaraan. Pareho silang natutong bumangon. Nang hapong yon, pagkaalis ng kanyang ina, kinuha ni Luningning ang isang sulat na dumating para sa kanya kaninang umaga. Galing ito sa isang law firm. Sa loob nito ay ang pinal na mga papeles ng kanyang annulment. Silakbo. Malaya na siya. Sa ilalim ng mga legal na dokumento, may isa pang sobre, isang sulat, kamay. Nang buksan niya ito, nakilala niya ang sulat ni Pia, ang kanyang kaibigang journalist. Ning, sabi sa sulat. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan kasama ang iyong munting Sinag. May gusto lang akong ibalita sa'yo. May isang foundation na tumutulong sa mga babaeng biktima ng domestic abuse ang aalok sa akin ng trabaho para mamahala sa kanilang media and public awareness campaigns. Pero naisip ko, walang mas magandang tao na gawin ito kaysa sayo. Ang iyong kwento, ang iyong tapang, ikaw ang inspirasyon na kailangan nila. Pag-isipan mo, hindi mo kailangang maging Luningning Sandoval ang tagapagmana. Maaari kang maging Luningning, ang Sir Delor. Hawak ang sulat. Lumapit si Luningning sa bintana. Tinitigan niya ang papalubog na araw. Isang bagong simula, isang bagong layunin. Napangiti siya, isang tunay ng ngiti na nagmumula sa kaiduturan ng kanyang puso. Ang kanyang pangalang Luningning ay nangangahulugang kaningningan o liwanag. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang takpan ng anino ng ibang tao ang kanyang liwanag. Ngunit ngayon, natagpuan na niya ang kanyang sariling ningning at mayroon na siyang bagong sinaid na gagabay sa kanyang landas. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa sakit at pagtataksil. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat kwento ng sakit at paghihirap nilaging may aral na naiiwan. Ang kwento ni Luningning ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o yaman, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, harapin ang anino ng nakaraan at hanapin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pagpapatawad lalo na sa sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay
at pakikinig sa kwentong ito. Sana po ay napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Luningning? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalaan po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.